Magandang araw! Handa ka na ba sa panibagong araw ng pagkatuto? Ako si Ma'am Angel, ang iyong guro sa Filipino na sasamahan ka sa pagtuklas ng mga bagong kaalaman. Tara, simulan na natin! Ang paksa na ating tatalakayin sa araw na ito ay hinggil sa kahulugan, bahagi at elemento ng alamat. Ano nga ba ang alamat? Ang alamat ay isang uri ng panitikan na nagsasalaysay hinggil sa pinagmulan ng mga bagay-bagay sa daigdig. Ito ay kwento ng mga mahihiwagang pangyayari na nagpasalin-salin sa bibig ng mga taong bayan kaya't walang nagmamay-ari o masasabing may akda nito. Ang alamat ay karaniwang tumatalakay sa mga katutubong kultura, kaugalian o kapaligiran. Katulad ng maikling kwento at pabula, ito ay kinapupulutan din ng aral na sumasalamin sa kultura ng bayang pinagmulan nito. Ito ay tumatalakay din sa mga katangiang magaganda tulad ng pagiging matapat, matapang, matulungin at maging ang mga katangiang hindi maganda tulad ng pagiging mapaghiganti, sakim, mapanumpa at tamad. Ngunit sa bandang huli, ang kwento ay kinapupulutan ng aral para sa ikabubuti ng iba. Narito ang mga elemento ng alamat. Ang tauhan ay ang mga nagsiganap sa kwento at kung ano ang papel na ginampanan ng bawat isa. Ang tagpuan ay naglalarawan sa lugar na pinangyarihan ng mga aksyon at insidente. Gayon din ang panahon kung kailan ito nangyari. Ang saglit na kasiglahan ay naglalahad ng panandali ang pagtatagpo ng mga tauhang masasangkot sa suliranin. Ang tunggalian naman ay ang bahaging nagsasaad ng pakikipagtunggali o pakikipagsapalaran ng pangunahing tauhan laban sa mga suliraning kakaharapin na minsan ay sa sarili, sa kapwa o sa kalikasan. Ang kasukdulan ay ang pinakamadulang bahagi kung saan maaaring makamtan ng pangunahing tauhan ang katuparan o kasawian ng kanyang ipinaglalaban. Ang kakalasan ay ang bahaging nagpapakita ng unti-unting pagbaba ng takbo ng kwento mula sa maigting na pangyayari sa kasukdulan. Ang katapusan ay ang bahaging naglalahad ng magiging resolusyon ng kwento. Maaring masaya o malungkot, pagkapanalo o pagkatalo. Narito naman ang mga bahagi ng alamat. Ang unang bahagi ng alamat ay ang simula. Dito matatagpuan ang dalawang mahalagang sangkap o elemento. Ang tauhang ipinakilala ayon sa kaanyuan, kung sino ang bida at ang kontrabida. Ang ikalawa ay ang tagpuan o ang pangyayarihan ng aksyon o mga eksena na naghahayag ng panahon, kung tag-init o tagulan, kung anong oras at kung saang lugar. Ang gitna naman ay makikita ang banghay o ang maayos na pagkakasunod-sunod ng mga tagpo o eksena. Kagaya rin ng ibang akdang tuluyan, sa gitna makikita ang sumusunod na elemento ng kwento, ang saglit na kasiglahan, tunggalian at kasukdulan. Masasabing ito ang bahagi ng alamat na pinakamadula. Sa wakas matatagpuan ang kakalasan at ang wakas nito. Sa kakalasan, unti-unting bababa ang takbo ng istorya. Dito rin sa bahaging ito mababatid ang kamalian o kawastuhan ng mga di inaasahang naganap. Mababatid naman sa katapusan ang magiging resolusyong maaring masaya o malungkot, pagkatalo o pagkapanalo. Maaari nating gamitin ang grapikong pantulong na ito upang lalo nating maunawaan at matandaan ang tungkol sa elemento at bahagi ng alamat. Sa aking palagay ay labis mong nabatid ang ating paksa. Kung gayon, inaanyayahan kita para sa isang munting pagsasanay. Ang kailangan mo lamang gawin ay piliin ang letra ng tamang sagot. Una,
Ang mga sumusunod na pahayag ay naglalarawan hinggil sa alamat maliban sa isa. A. Ang alamat ay isang uri ng panitikan. B. Ang alamat ay kapupulutan ng aral. C. Ang alamat ay nasa anyong patula. O D. Ang alamat ay tumatalakay hinggil sa pinagmulan ng mga bagay-bagay. Kung ang iyong sagot ay letrang C, binabati kita. Ang alamat ay nasa anyong tuluyan. Ito ang elemento ng alamat na tumatalakay hinggil sa panandaliang pagtatagpo ng mga tauhang masasangkot sa suliranin. A. Tauhan. B. Tunggalian. C. Tagpuan. O D. Saglit na kasiglahan. Ang tamang sagot ay D. Saglit na kasiglahan. Para sa pangatlo, sa bahagi ng alamat na ito nakapaloob ang tauhan at tagpuan. A. Simula. B. Gitna. C. Wakas. O D. Tunggalian. Ang tamang sagot ay A. Binabati kita sa ipinamalas mong kahusayan para sa ating aralin. Tunay nga ang alamat ay maituturing na yaman ng ating panitikan. Masining nitong inilalahad ang kwento tungkol sa pinanggalingan ng mga bagay-bagay sa mundo na kung minsan ay masarap paniwalaan. Ngunit higit dito ay huwag sana nating kalilimutan ang pinakalayunin nitong mapaalalahanan tayo sa kahalagahan ng mabuting asal at malinis na kalooban na siyang nais ng poong may kapal na tunay na may likha ng lahat. Maraming salamat. Ako si Ma'am Angel. Hanggang sa muli!